Hi guys, yung topic natin ngayon ay about sa Rhombus event. Hindi ako gumawa kaagad ng video kasi sa daming update ngayon ni Hi-Fami, talagang nakaka-disappoint na. Sa totoo lang. So yung event na to ay bagay lang to sa mga nagpapataas ng skills. Kasi yung nakukuha nating skill stone dito is magagamit natin sa pag-upgrade ng ating mga skills na hindi nag-failed. Talagang 100% talaga yan kapag skill stones ang gamit natin or gems. Paano natin makukuha tong mga skill stone? Makikita nyo po dito kapag scroll down nyo, i-click nyo yung sa send coins. Makikita mo dito sa gain boost lot. Yan yung sa bawat punch mo drop, yung boost drop niyan, kinakount yan ng system. Yung pinakauna, kapag naabot mo yung gain 3,000 gold coins, ma-unlock mo yung 60 coins at saka yung 10 skill stones. Saan nyo po makukuha yung 60 coins na yan? Hindi nyo na po kailangan i-claim yan. Automatic yan ma-add sa inyong coins. Yung ikalawa dito ay yung gain 7,000 gold coins. Makukuha nyo naman diyan ay 100 coins at saka yung 20 skill stones. Yung kasunod ay gain 20,000 gold coins. Dito, medyo mataas na yung skill stone dyan is 30 na. Yung gold coins naman ay 200. Pang-apat, pataas ng pataas to 40,000 na. Ang makuha mo na naman na gold coins is 400. Tapos, 40 skill stones. Pang-lima, yung 70,000 gold coins. Makuha mo naman is 700 coins at saka 50 skill stone. Hanggang sa pababa, pataas ng pataas yung na-loot mo na coins. Pataas ng pataas din yung reward niya at yung skill stone. Kung scroll din yan, makikita nyo kung magkano, no? Meron yung 200k, 700k, 1,400,000, hanggang sa pinakamataas talaga yung 300 skill stones. Dati, nabuksan ko to lahat. Kaya tumaas yung skills ng account ng asawa ko. Grabe yung na-spend ko na coins dito. Hindi biro. Kaya, kung nagpapataas kayo ng skills, yung suggestion ko sa inyo, yung gagawin nyo lang hanggang sa 70k gold coins lang. So, sa 5 na yan, hanggang sa 70k gold coins, ang makukuha mo na total ng skill stone ay 150 skill stones. Pwede na. Tapos, maghintay ka na ulit sa next Rhombus event para hindi ganun kalaki yung gastos mo. Kasi talagang mapapagastos ka dito. Yung igagastos mo dito sa coins, ititrade mo na lang, no? Tapos, dito pala sa ranking, wala kayong coins na makukuha. Kasi meron ako nakita na nagtatanong kung paano daw yung price nila. Yung price nyo dyan, makukuha ay frame lang. Ano naman gagawin natin sa frame? Hindi naman tayo kikita sa frame, di ba? Display lang yan. So, wag niyong hahabulin yung ranking. Dito pala sa sa skills, sa family coins ang gamit, sinasabi niyo palagi siyang nag-failed. Meron pong nagsabi na 2 times siya mag-failed, yung pangatlo is successful na. So, ang gagawin natin, tatandaan natin kung anong skills yung nilevel up natin last time, tapos nag-failed, i-level up ulit, tapos mag-failed ulit. Sa pangatlo niyan, mag-success na daw po yan. So, subukan nyo din, baka effective. Wala naman din masama kung subukan natin, di ba? Kung sa pang third time ay failed pa din siya, ibig sabihin, mali yung theory nila. Nasa system talaga yung problema. Kasi nga yung dinesign talaga ng system yan para mapagastos din tayo. Kasi yung mga addict sa PK, yung talagang nagpapataas ng skills is talagang never mind kung magkano magastos nila, lumevel up lang, di ba? So, magro-rombos yan para makaipon ng skill stones. Yun lang. You'll see us for our next video. Thank you for watching.